Ayan na. Welcome, welcome. Ayan. Test mo naman yung audio mo. Hello, Test Mike. Wala pa, di ko marinig. Test Mike. Teka. Kailangan mo makinis sa tenga, girl. Teka lang. Ayan. Test. Feeling ko kailangan mo ulit mag-earphone. I think, wala na akong Okay earphones. ka na. Ayan na. Lumabas na ang sounds. Ano ng chika. Ayan, kumusta ka naman? Kasi namin naghahanap sa'yo. Talaga? Marami? Gwapo ba? Pero hindi ka gwapo. Pag hindi ka gwapo, huwag ka maghanap. Ang Diyos me. Ano ng chika? Simulan natin sa... Naku, marami tayong dapat simulan. Bakla, hindi ko na kaya to. Pupunta na tayo World War II box. Or kailangan pa natin, ano sinabi ko last year? Asa na yung mga umaaway sa akin for almost a year na longer daw ako. Ano na tong presidenteng to? Ina. Grabe. Ano, yung speech At ang chismis, napanood. may mga ano na raw, naggagawa na rin ng mga medical evacuation centers, ganyan. And guys, eto kasi, you have to understand that while the president is saying something like that sa Australia, tuloy-tuloy yung pag-set up ng EDCA sites dito. Tuloy-tuloy yung pagre-recruit dun sa mga lugar kung saan may EDCA sites din. So ngayon, sasabihin ninyo na nagwa-warmonger ka lang or 'di ba? Nagkakaroon na siya ng flesh eh. Nagkakaroon siya ng flesh, meron na siyang flesh, 'di ba? And the president is talking about it in a very Lightweight. Kapag At hindi man lang ini-inform yung mga Pilipino. Bex, bakit? Diyos me. Naloka ako dun sa speech. Kasi yung speech niya, yung first part ng speech niya, kinukwento niya na uy, alam mo ba, Australia, meron tayong long history together kasi 76 years of diplomatic relationship, ganyan. Friends tayo na matagal na, ganyan. Di ba nga, nung World War II, yung mga sundalo natin, yung mga sundalo ninyo, lumaban ng shoulder to shoulder to preserve the regional peace kinembular. Nakakaloka yung mag-revise sa history. Anong regional peace? At kagaya daw ngayon, yun nga yung nakakaloka eh. At kagaya daw ngayon, yung regional peace daw na yan ay threatened. So, nahaharap daw ang Pilipinas sa sitwasyon na parang World War II. Ganyan din sinabi ni Lenny before. Kaya nga, Bex, hijack na to. Kung ano yung sinasabi ni Lenny before, ganun din yung sinasabi niya. O sino ba naman nasa likod ni Lenny? Di ba? So, alam ko to dahil, Diyos ko dahil, 6 years kong binabarubal si Lenny. Alam ko lahat ng pinagsasabi ni Lenny, mga Bex. Kaya ko nga nagustuhan si Bongbong. Kaya ko nga nagustuhan si Bongbong dahil ibang-iba siya kay Lenny. Ngayon, putang ina, kinala ba ako? Parang, naalala mo yung di ba yung sinabi mo sa TikTok live nun na last year pa, yung before ka pa nagkaroon ng kapihan. Sorry, after pala nung kapihan. After nung kapihan. Yung sabi mo ganon, iba na to si Bongbong at si Lenny ganyan. Tapos yung reaction namin ni Mami Laika, di ba yung parang, uy, grabe ka naman. Grabe ka naman. So yun, grabe ka naman. Parang, syempre, di ba, parang dinaut natin ng bonggang-bongga si Lenny at saka yung mga pinagsasabi niya nung Ikaw naman,
actually, yung nung time na yon ang sinasabi mo pa nga nun, parehas lang sila when it comes to foreign policy. Di ba Yeah. yun pa yung sinasabi mo nun? Na parehas si Lenny at saka si BBM, parehas sila when it comes to foreign policy, ganyan-ganyan. Eh ngayon, actually, mas nakikita natin ngayon na yung similarity nila extends doon sa more than more than the foreign Yung policy. ayuda. Yung Diba? ayuda. Oo, ayuda. Ito na ang malaking bugtong. Kailangan pagtagpiin to ng mga Pilipino. Kung ikaw ay nasa front lines, katulad ng World War II, bakit while at the same time, gusto mong baguhin yung constitution para magkaroon ng 100% foreign ownership? Ano ba yung gusto mong paon sa mga banyaga in the context na nasa front line ka ng World War II? Where are we going to this? Is this, Are we missing something? Yeah, am I missing? Bex, di ba parang, ano ba? Parang, and then, nung January, nagsabi ka ng itong bagong Pilipinas, and then March, we are in the front lines of World War II. Ang bilis Pwede naman ba one craziness at a time? Huwag mong araw-arawin mo. bilis ng transition. Diyos me. Tapos, di ba, sabi pinatigil yung PI. And then, hindi, magkakaroon ng 2025. Totoo. And then, nasa front Actually, ito nasa front line tayo ng World War II. Mag-invite tayo ng 100% ownership. Tapos may People's Initiative at may ayuda. Ipagtagpi-tagpi nyo nga yung mga it's not coherent. You know how incoherent it is, guys? Yung pag-change ng constitution, hindi yan, ano yan, it will make the investor hold their horses. Kasi if you're going to change the constitution, ay, walang stability yan. Naka-wait and see tayo dyan. Kasi mag-work ba yan? Hindi ba yan mag-work? Or eme-eme, ganyan-ganyan. And that's the natural reaction of any investors, no? 'Di ba? Na kapag meron, kasi nga yung election nga 'di ba? Yung election nga, yung days leading to the election, 'di ba? Meron ding disturbance 'yan kasi parang meron niyang inherent na kini-carry na instability for a certain period lang naman. Pero pagka it shows na successful ang election, then magkakaroon naman ng okay ulit na bawi, ganon. But in this case, constitution yung babaguhin, edi mag-wait and see yung mag-wait and see yung mga investors. 'Di ba? So, hindi. Kung ikaw yung investor, sinabi ng presidente ng bansa, nasa frontline po kami ng katulad sa World War II. Tapos, gusto mong mag-change ng constitution. Di ba parang, ano na lang yung panghahawakan yung stability dyan? Di ba? Bex, I think stable naman tayo eh. Yung utak lang ng presidente yung hindi stable. Parang, di ba sabi niya, once again, ito sabi niya, kung galing kayo sa China, isang tabi niyo muna yung galit niyo. Tingnan niyo muna to, based on objective, legal analysis. Yung China, ang number one trade partner ng siguro 99% ng mga bansa sa region. 99% number one trade partner nila ang China. Saan nakadepende ang international trade? Anong condition? Gulo ba? Stability? Peace? Stability. Stability, So, Joey, kung ikaw ay China, na ikaw ay number one trade partner ng lahat ng bansa sa rehiyon,
At yung trade na yan, syempre nagbe-benefit ka. Mm. At hindi ka makapag-benefit dyan kung walang stability. So, bakit mo ngayon i-destabilize yung region? Kasi sabi nga ni Bongbong, threatened na daw yung peace. Di ba? Hindi ba? Who actually has a motive to destabilize the region? Yung number one trade partner ng lahat ng bansa or yung hindi? Dahil gusto niya makakuha ng piece of the pie o mas malaking piece of the pie. Diyos ko yun. Mm. Parang sa Buwisit, walang, sobrang parang, buwisit. it doesn't make any sense. Kaya nga sabi ko, yung region ba yung may stability o yung utak ng presidente? Gusto lamang po namin malaman. Yung mga kapitbahay natin, nagtatrive sila. Look at Indonesia, di ba? Look at Vietnam Bakit ikaw achieving lang its GDP target, di ba? bakit ikaw lang nagsasalita Mm. na may World War II na. Yun na yung ano mo, World War II. Ha? Bakit yung Indonesia yung mga ibang bansa nagtatrive? Nag-open, yung Thailand, tinanggal na nila yung visa nila. I think Oo. mutual ata yung China at Thailand para mas maraming turista. Bakit ikaw, Bets, ang packaging mo World War II? Oo. Ano Bakit ikaw yun? naging problemado? Bakit ginawang pagpapulburon? Diba? Diyos me. Ano yung eksena mo? Ano Bex, ikaw yung walang ambag sa Rio. Alam mo yun, Bex? Bex, hindi nakikinabang sa iyo yung mga bansa. Wala kang ambag. Oo. Tapos sabihin mo, yung malaking ambag sa rehiyon ang magde-destabilize ng rehiyon. Bex, Sino ka? Diyos me. Pagkatapos ito alam naman mga, yun? oo. This is something that a lot of blind supporters of this administration do not see. Kasi meron kayong false idea of ourselves na importante tayo sa international community. Hindi, think, I think hindi lang sila blind eh. Wasak din sila, girl. You cannot be logical, girl. Oo. Kaya kita mo yung mga sumasagot for bongbong, bakla wala silang sense. Totoo. Mabuti pa yung mga Totoo. camping na may sense kahit paano. Ito bakla wala silang sense. Totoo. Yun lang kagaya nung yung merong parang sabayang bigkas ng pambabash sa'kin, na bakit ko daw kino-question yung, wreath laying activity ni BBM sa Australia. Part daw yun ng protocol. Si PRRD daw, ano naman daw, nag-wreath laying din naman daw yun sa Israel, ganyan. Kasi basically kasi nung visit niya, binangga ko yung wreath laying activity niya. Kasi syempre, parang he's giving honor to the that really wreath laying activity is giving honor to Australian soldiers who fought alongside Filipino soldiers ng World War II. Ganon. So ngayon, ang sabi ko, ah napaka-easy sa presidente na magbigay ng honor sa mga Australian soldiers. I mean, ilang araw lang siya sa Australia, nasingit pa talaga sa schedule, 'di ba? Parang, 'di ba? And then they're saying na hindi, part ng protocol yan ganyan-ganyan eme. Parang, siyempre, ang usapan ba dito kung part siya ng protocol o hindi? Hindi naman yun yung usapan dyan eh. Ang usapan dyan yung capability ng presidente na mag-sympathize sa mga sundalo. Whether it is part of the protocol or not. 'Di ba? Pagkatapos itong mga maliliit na mga utak ipis na to, Diyos ko. Parang,
Hindi Wala na nga. hindi protocol yung issue. Ano ba yan? Kaya nga sabi ko sa'yo, girl, hindi lang to blind. Oo, Hindi to blind. totoo. Bex, at least yung blind pa, meron parang, rationality. Di ba, paano mo ngayon pagtatagpi-tagpiin ang mga pangyayari na may coherence? Mm. Bakla kung pelikula to, parang, papapaganyan ka, ano daw? Bakit biglang gano'n? Alam mo yung mga pelikula gano'n, ano? Parang bakit? It doesn't make any Mismo. sense, girl. Mm. Well, last year pa naman matagal na namang it doesn't make any sense. Pero talagang, oh my God. You Mm. just keep on escalating your nonsense. Totoo. Pagkatapos yung ano, di ba recently yung kakaloka talagang administration, yung mga maliliit na bagay hindi ma-address. Yung, di ba yung sunod-sunod yung surot, yung ipis, medaga, ganyan-ganyan sa NAIA. Nakakaloka. Ah, may mga speculations kasi na nagsasabi na may mga speculations na nagsasabi na baka raw kasi umiisa yung Manila International Airport, yung yung administrator ng NAIA. Baka raw gustong makaisa dahil since ipa-privatize na ang operation ng NAIA, they wanted to rush a contract na hindi kailangan mag-follow dun sa regular bidding. Emergency contract, ganon. And napagdiskitahan yung pest control. Yun yung sinasabi. And ang nakakabisit kasi sobrang shameless. Unang-una, yung kapabayaan sa NAIA na ang dami-daming peste, yung infestation level dyan na pinaabot nyo dyan sa ganyang punto. Kung gusto ninyo ay mangurap, putya sana naman yung hindi magdudulot ng sangkaterbang repercussion. 'Di ba? Yung parang, na turn off na lahat ng tao sa buong mundo dahil dito sa ganitong klaseng airport, ganyan-ganyan. Alam mo yung sobrang shameless na, yung kung kung totoo yung mga speculations nung nung ibang mga observer na nagsasabi na, ay hindi, gusto niya ng last hurrah sa kontrata nila. Parang sobrang sagad naman 'tong walang kahiya-hiya. Ako, Grabe. I don't think that we should attribute something to malice when it can be explained by stupidity. Mm. So, eh, Hindi sila naglilinis ng NAIA. meron na kasing yun. Pero nung Totoo. a month ago, bawal ang tamad sa bagong Pilipinas. Bawal ang tamad, ayaw maglinis ng NAIA. Diyos me, Diyos ko. 'Di ba? Tapos itong airport concern, DOT concern din yan eh. Tourism concern din yan eh. 'Di ba? Kasi May tourism pala tayo. kasi 'di ba yung mga turista natin, ang first encounter nila sa Philippines ay yung mga paliparan natin. 'Di ba? So, concern din yan ng tourism eh. Tapos parang, dead to the world silang lahat. 'Di ba? It doesn't make any sense. Alam mo, ang, kaya ang magiging investor mo lang yan, yung mga hot money. Mm. Mag-invest, pagbababa. Tapos pag tumaas na yung Tumaas, pull out na. tatanggalin na nila. Oo. Looking for short-term gains. Wins. Oo. Mas alam mo yan kasi nasa financial element. Mm. Girl, where are we headed with this? Scary. Alam mo yung bakla, parang, alam mo yun, parang gusto ko ba sumampal sa akin at sabing, Bex, binabangungot ka. Gising.
Hmm. Parang hindi ata ako dapat ang gisingin, parang hindi ata ako dapat sampalin. Mm. Di ba? Parang kailangan pa paano? Kaya walang maniniwala sa'yo sa region. Kita mo, saan pumupunta si Bongbong? Saan siya nagsalita? Sa Australia. Kahit nga Australia. sa Japan, hindi siya nagsalita sa parliament. Dahil bakla hindi, Mm. bakit maniniwala sa yung Japan? Yung Japan number one trade partner niya yung China. Yung Australia din number one trade partner. Feeling ko yan, yung sa Australia, pampalubag loob yan. Kasi hindi siya pinagsalita sa Congress ng United States. Bakla, ang treaty Hmm. partner mo United States, ba't hindi ka sa US Congress naggaganyan? Oo, oo. So, Yung Australia kasi 'di feeling ba ko, sila ng ano, nagkaroon din sila binigyan lang yan ng ano, sinabihan lang yan ng Australia, sinabihan lang ng US, eh, pagbigyan mo na yan. sige na. Pagbigyan mo Hindi na kasi 'di yan, ba para matigil ano, na. nagkaroon ng parang, ah, issue yung Australia with China before. Sa wine, nag-anuhan sila, nagbaldagulan sila. So, ang ginawa ng China, okay, nag-restrict ng import from Oo, Australia ng wine. oo. So, ngayon, ang wine ang number one export, isa sa mga number one export ng Australia. Australia, Tapos, oo. may ng mga vineyards and girl, malaki ang connection sa government. Mm, Mga vineyard, mga wine farmers, mga mm, winemakers dyan. mm. So, nagmamakaaong sila. Bakla, parang ang market ata nila ng wine sa Australia is 30 billion or something. Basta kanya, US dollars, malaki. Tapos yung Mm. Australia, wala ngayon silang market. Hindi na ngayon nila malaman kung saan sila pupunta na mapalitan nila yung ganun. Kasi Kalaki syempre, no. no? Kasi syempre, sa mga nakakaalam ng business, if you have such a huge market, yung ano mo, yung production mo, nagiging siya sa economies of scale. So, ang Mm, laki-laki ng production mo. And yung ganong kalaking production, it will only make sense and profitable given the size of market ng China. mm. Ngayon nagsara sila. Tapos walang ganong kalaking market na Walang ano. mag-a-absorb Malulugi ka nung ngayon. Kasi nga, magkakaroon ka ng overproduction ng wine. Or, bakla napaka-inefficient. Ang laki-laki ng production mo, and liit naman ng market mo. oo, Simple economics. oo. Diba? So, mas lalo kang ano, so nagkukumahos silang bumalik uli ng China kasi wala talaga silang makukuha Mm, kasi laki ng market ng mm, China when it comes to wine. mm, Bakla, that's mm. 1.6 billion. Bakla, Oo, kahit 1/4, kahit 1/4 lang yan ang market mo or 1/8. oo. Tapos Masasaktan talaga. masasaktan masasaktan talaga yung ano mo. Mm, Tapos Australia ang kasi 'di ba ang China gusto nila maging mm, self-sufficient. So ngayon mm. nagtatanim na rin sila ng nagagawa na rin sila ng Ng sariling wine. actually ano, nananalo na yung China sa ano, international wine competition. Yeah, gano'n Nananalo na na sila sila. kabongga. Mm, So, kasi siyempre, kasi yan ang number one pinaghandaan ng China. oo, Kailangan um, makakapag-produce sila internally. oo. And Pagka, they mayroon are succeeding 'no, silang kung ano yung pinipili nila na parang, "Ay magpo-produce kami nito." Tapos talagang dumarating din sila sa point na yung sinusupply nila, yung pino-produce nila can already accommodate yung local demand. Kasi yes, 'di ba gano'n gano'n yung ginawa nila sa rice? gano'n. Yung rice naman, kaya naman nag-import pa yung China. Kasi kulang pa talaga yung arable land ng Oo. China. Hindi pero ano na Kasi, sila, eh, 'di ba for the longest time sila nag-i-import sila, so number one importer mm, sila ng rice. Tapos parang nag-declare sila, I think last year na hindi na sila mag-i-import ng rice. mm, So kaya tayo naging number one rice importer. Kasi naging number one. oo, kaya tayo naging number one Kaya, kasi mm, oo, hindi na nag-i-import ayaw na ni ano na mag-import ng nagbabawas na rice. sila. Kasi nga, Mm, kasi gano'n naman sila, unti-unti sila nagde-develop ng self-sufficiency. Basta yung mm, mga basic. Di mm, ba? Kasi baka makakapritsyohan lang yan. Oh, sige, makapag-trade tayo, mm. kapritsyohan lang
ganyan, let's allow. Oo. Pero bakla kahit yung mga kapirituhan before, dinidevelop na, alam mo, cellphone. Mm. Bakla nag-develop na sila ng sarili. Oo. Oo. Diba? Yung Very mga, competitive phone, very competitive na yung mga phones tapos ng yung ano. mga EV, Mm. di ba yung pinost ko nga, di ba, naloka yung taga-US, yung naloka sila yung Tesla na Oo. chipipay lang sa China. Oo. Hindi naman siya chipipay Actually, na malitang presyo. Ibig sabihin, ang mahal-mahal yan, ganyan lang yung features. And meron kami oo. ditong sariling homegrown, Yung, mura, tapos ganito yung oo. features. I remember, nung ano kasi, noong before pandemic pa to, di ba sobrang traffic sa Metro Manila? Ano pa ako nito, Metro Manila based pa ako nito. Nauso yung mga ano, e-scoot, yung mga electric scooter. Nauso yung mga electric scooter. Sobrang hirap bumili noon ng electric scooter. Tapos ngayon, ang mga brands noon ng mga electric scooter, either European brand or American brand. So, merong ano nun, ang nakabili kami ng e-scoot nung jowa ko noon eh. Kasi parang to get around Ortigas, Mandaluyong, nag-i-scoot lang kami. Ganun. Ang mahal pa nung bili namin ng e-scoot namin noon. Kasi nung, ano pa lang, mga 2019, 2018, ganyan. Sobrang mahal nung nung bili pa namin sa e-scoot namin noon. Hala after 2 years lang yata, yung nabili namin na e-scoot na 45,000, ngayon binebenta na lang siya ng 18,000. Kasi yung galing sa China, same feature, same hala sobrang mura dun. Gano'n. So, ang Ano yung bilis nilang mag-catch e-scoot? up. Ha? Ano yung e-scoot? Electric scooter. Electric Ah, scooter. kasi Ngayon. hindi naman kasi updated ang knowledge ng mga Pilipino. Akala kasi nila sa mga Chinese product, yung madaling masira. Bakla kaya madaling masira kasi yun yung price point mo. Mm. Mm. Ganun din dati yung Japan. Mm. Tanungin niyo yung mga magulang yun na nabuhay Mm. nung 70s, 60s, 70s. Na pag galing Japan, ang joke nun, ay, made in Japan. Kaya pagdating ng hapon, sira na. Ganun din Yun yung ang galing punchline nun. Taiwan, Mm. galing ganun din. Ganun din yun yung galing Korea Mm. dati. Ganon, nung umpisa. Pero, syempre yun yung price point mo. Di ba, Mm. naalala ko nung 90s, nung nagkaroon ng Kia eh. Oo. Kasi yung mga tao, ay, Kia. Oo. Tsaka yung hindi parang, pero ngayon Di ba, bongga na ng yung Pia. Hyundai, di ba yung Hyundai? Mm. Di ba, di ba ang Hyundai, Korean yan? Oo, Korean. Korean, Mm. di ba Hyundai? Ha? Hyundai? Pero tapos sabi, Hyundai, hindi, mag-ano ka na, mag-Japanese car ka na. Korean car, madali masira yan. Mahilig magaganyan ng mga Pilipino. Kasi, Mm. ang impression nila sa produkto ng isang bansa, yung sa price point na binibili nila. Oo. Siyempre, bakit kung binili mo price point mura, Mura. hindi ka magtatagal. Parang, Oo. parang ano lang yan, girl, parang IKEA. Akala ng mga Pilipino, yung IKEA, susyal. Mm. Pag nasa Europa ka, kaya ka bumibili ng IKEA dahil wala kang ambisyon na tumagal yung furniture na yun. Oo. Mm. Mm. Diba? Pero yung IKEA, bigla sila nagkaroon ng premium, yung mga premium na IKEA Products. na product. So, pero kung ikaw, yung nasanay ka dun sa sa low price point, yun yung magiging image mo. Mm. 'Di ba? Kaya gano'n ang eksena. Kaya kita mo, syempre yung Japan, kaya maganda na yung quality dahil mahal na. Mm. Dahil hindi na sila gumagawa nung lower price point kasi Oo. umarangkada na yung Umarangkada ekonomiya na nila. oo. Oo, kasi And mataas people na are yung willing to buy yung yes. much better Kasi nga, product. yung economy nila, hindi na economically viable yung low labor cost. Mm. Kasi tumaas na yung labor cost sa Japan. Mm. So, ang products mo na ngayon is yung mga higher level kaysa dun sa lower Oo. level. So, ganun ang eksena. Ang chemilar nila. Oo. Kaya kita mo ngayon, di ba, ang mga damit na ngayon,
ngayon, hindi na karamihan made in China. Pag yung mga luxury brand, nagpapagawa sila sa China kasi tumaas na yung quality. Mas na yung, Tapos, mas mura, pero mataas ang quality. Pero pag yung mga Zara, saan sila pupunta ngayon? Yung mga low Vietnam, labor cost, Vietnam, Bangladesh, Bangladesh. Di ba? Tingnan yung mga damit. Bangladesh na, mm, kasi bakla, pang mass production. So, mm, wala yung bonggang-bong. Kailangan mo lang yan ng oo, low labor cost at high volume, low oo. labor. Ngayon, Mga hindi nila fast fashion, ano ang tawag dito, yan Vietnam nga, Vietnam, Bangladesh, yung mga fast mass prod na ano. fast Mm. fashion. So ngayon, lumilipat na sila ng eksena. Kaya ngayon Pilipinas, hindi na tayo makapag-compete sa low labor kasi mataas ang labor sa Pilipinas Oo, and oo, electricity. oo. Totoo. Tsaka yung ano, yung ano tawag dito, yung mga textile kineme na sa Baguio, meron yun eh, yung pangalan nun, yung textile yung pinoproduce nila sa Baguio Economic Zone. Ano na rin, high-end rin yung pinoproduce nun eh. Hindi naman ano eh, hindi na rin yung fast fashion eh. Ganun. So kaya hindi rin ganun ka-massive yung growth. I don't know. Hindi rin ganun ka-massive yung growth kasi nga yung pinoproduce nila, ano rin, yung pang high fashion, yung mga ano talaga, yung mga custom na mga tela, ganun, nagagamitin ng mga expensive brands abroad, ganyan, ganyan. Ayun. Teka, meron akong question. Kanina meron kasing ano dyan sa baba, sabi ganun, ganito na lang ba tayo? Kailan ba kikilos ang military? Sabi niya ganun. Naalala ko lang. Kasi I remember yung isang conversation natin. Meron tayong napag-usapan noon na, ah, like, ano yung 'pag kumilos ang military kasi ang kanyang loyalty ay nasa constitution and nasa bansa, 'di ba? Nasa constitution and nasa bansa. Eh, ngayon 'di ba for obvious ano 'no, reasons dahil nga diyan sa mga peace talks na 'yan at iba pang mga questionableng appointment within the uh, within ano no um men in uniform, low moral sila pagkatapos marami talagang bulong-bulungan na dissatisfied talaga yung mga military men natin. And so meron ngang chismis na nag-organize daw itong administration ng grupo ng mga pinagkakatiwalaan nilang men in uniform to monitor yung mga ibang mga members ng core na nag-iisip na, alam niyo yun, nag-iisip na may gawin, ganyan. Ngayon, recently, merong mga write-ups na ang daming mga officers na nilagay ng administration sa freezer. Ganon. Hi! Admar Volando. Hello, hello, Sir Admar. Ayan. Nakakaloka yung nakakaloka yung gathering kanina ng SMNI Nakita mo yon yung ano? Hindi mo pera yan. Oo, Hindi mo pera yan. oo, grabe ko nilabutan ako. Ayan, ganun. Nakakaloka talaga. Anyway, mabalik ako. So ngayon, yung ano na yun, yung ganitong klaseng sitwasyon, I think it will only trigger yung ano no, yung kumukulong sama ng loob ng mga military men natin, ganyan. I remember, sabi mo nun, Sas, pagka kunwari nagpaplanong mag-alsa yung military, kung ako si Bongbong Marcos, meron akong card diyan. Gano'n. Naalala mo 'yun, yung sinabi mo 'yun? Na na ang card ay, "Eh, di maghanap ka ng mas malaking kaaway." Ayun. Sa tingin mo ba, yung yung tsene niya sa Australia, ano 'yun, merong kumbaga influenced by him losing grip doon sa
Men in Pwede, uniform natin ngayon. pwede. Kasi, well, sabi ko nga, di ba, Bex, kung mag-declare ng martial law ngayon si Bongbong Marcos at ang sabihin niyang dahilan ay China, sino tatanggi? Mm. Sige nga, isipin nyo, kung mag-declare ng martial law si Bongbong Marcos ngayon, ang sabihin niya ay kasi ini-invade ng China ang WPS. Mm. Who can say no? Mm. Hindi nyo man nagigets. That's the perfect way to preserve yourself eternally. Oh, wala naman tatanggi. O pag tumanggi ka, ay bayaran ng China, ay pro-China. All of these are manufacturing consent. Parang Mm. ano lang Mm. yan, parang United States. Oh, nung pagkatapos ng 9/11, biglang, okay, lulusubin natin ang Iraq. Ay, wait, yung mga matitino, bakit Iraq? Mm. Pero hindi na sila makapalag. Kasi, Mm. wala ka bang puso sa mga namatay sa 9/11? Nabiktima ng ano, Na oo. mga biktima. Oo. Oh, Oo. anong nangyari? Ganun lang. Ito namang mga to, Diyos ko Lord, kasi, ewan ko pa siguro yung iba hindi naman kasi nagko-follow ng international news, no? Kasi 2002 yun. At kailangan meron ka ng access sa cable para maka-follow ng Oo. international Mm. news or internet. Ang mahal-mahal pa ng internet ng Joey. Oo. Ang internet Correct. pa ng Joey ay ano, yung 100 pesos na nilulog yung card. Ay, kaya mahal-mahal pa ng Kaya text nun, piso isa. kaya Piso pa isang text stimulans. nun, di ba? Wala pa nung social media, hindi alam ng mga tao nangyayari sa mundo, 'di Mm. ba? Kaya noon na wala kang actually nga mas mahirap nga noong magpaliwanag kasi nga ano Mm. sinasabi mo eto talaga nangyayari syempre pinapakita na nangyayari sa kanila mainstream media ngayon may social media mas madali nang mag-explain ngayon in fairness. Mm. Pero ang ano niyan ay ayun na nga. It's very, very, very possible. Kasi, Mm. girl, kung ikaw presidente, nandiyan yung bara sa harapan, hindi mo gagawin. Mm. Especially Mm. given this kind of president. Mm. Correct. Actually, si Duterte nga, kung gusto niyang mawala noon yung nung ng international community about sa war on drugs, bakla kinalaban niya China. Mawawala yan lahat nun. Kung yun ang Oo. packaging Ako niya, yun tapos yung mag-war on drugs. oo, 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 Bakla, oo. hindi ka anuhin ng West. Basta kaway mo China. O sige, Oo. kumatay ka, sabihin natin kahit lipunin mo na yan lahat at ilagay mo sa freezer lahat, ganyan. Oo. Basta away mo lang yung China. Mm. Mm. Oo, ganun Yung lang ikiling yun. niya yung war on drugs na no, yung ikiling niya yung war on drugs na abrasive sa China. Lahat Oo, ng droga naman dito galing sa China, yung mga ganung kinemer oo, doon. kung Oo. ginawa lang niya ng Duterte, ganun lang. Ay, Oo. siguro, tapos, hindi niya inaway-away yung United States, tapos, ganun, hindi niya inaway-away ang inaway-away lang niya, China, Oo. ganyan. Bakla, and this is not the first time that it happened in history. Kita mo si Augusto Pinochet. Oh, Mm. diba si Augusto Pinochet, yung puppet yun ng West, Oo. o ano pinagagawa ni Augusto Pinochet lang. Oh, di ba deadma lang sila? Oo. Yung nawala na, dun lang nila hinabol-habol. Kahit naman tatay ni Bongbong. Mm. No, nag-martial law siya. Nakialam ba yung West nung martial law niya? Bakla. Wah! Oo. Ganun lang yung simple. Diyos ko Lord, Oo. ano ba naman? Mm. Kaya nga, sabi ko, wala na yan. Sabi ko, nasa kanya ang barangay. Nasa kanya ang lahat ng alas. Na kay Bongbong. Unless merong Deus Oo. Machina. Alam mo yung bilang may twist. Kung may twist,
dun ka mabubuhayan. Pero ngayon kasi, para tayo Oo. nasa pelikula si Joey, no? Yung Mm. hindi mo alam kung may twist. Oo, actually. Ano to? Di ba yung may mga pelikula na nanonood ka, putang ina, wala namang, grabe namang paghihirap nito. Susunod Yung, ganap. yung, yung ano ka na, dugong-dugo ka Oo. na, putang ina, wala na itong pag-asa, ganyan, tapos biglang, ay, bakit may twist? Oo. Ganon. So, yun ang Ano na hinihintay eh. natin, yung twist. Oo nga eh. Darating ba tong twist na to? Oo, ganyan. Darating ba yung twist na yan? Yan ang hintayin natin kung darating yung twist na yan. Pero ngayon, syempre, hindi pa natin nakikita yung twist. Para tayo nanonood ng pelikula na, shit, wala ng pag-asa. Ganon. Pero kung may twist, dun tayo mabubuhayan lahat. Pero kasi, Mm. hindi ko makita kung saan papasok yung twist. Mm. Oo. Oo. Actually. Eh, ako, yung ano, no, yung statement ni, I'm not so sure if Inday Sara is going to say something about it. Pero, yung statement ni BBM sa Australia, wala na, ano na talaga, exhausted na talaga ako doon. Yung, Kaya nga, so oo. ano yung twist nitong mga pangyayaring ito, no? Syempre, ano ba ngayon? Syempre, November, US election. So, siguro before US election, ganyan. Baka may mangyaring Baka incident. may twist. Kasi dry run lahat yan. Yung Oo. ayu-ayungin. Kita mo yung ayu-ayungin. Biglang naging issue ng napakalaki. Bakla yung ayungin issue na yun, 1999 pa. From Oo. 1999 hanggang ngayon, kailan lang ba kayo nagkaroon ng ganyang nagimbal tayo sa ayu-ayungin show? Oo. Ngayon lang. Bakla. Mm. Bakit? Bakit ngayon lang? Kasi noon kailangan ng US ang China for Mm. a lot of Oo. reason, 'di ba? Oo. 'Di ba? Oh, bakla 1999 pa tayo may ano diyan sa ayungin. Tapos biglang nag-i-issue, bakit yung panahon ni Bongbong biglang naging bonggang-bongga yung issue yung Mm. ayungin? 20 years! Eh, nung lumalaki kang 20 years, may naririnig ka pa. Oo. Hindi ba May umaabot yun sa ganyang level na ano, no? Na parang, napatayan, na parang, oo, 'di ba? magpapatayan tayo. Tapos yung, ay, may ano May siya eh, nakita di mo ba ba yung mga bumalik siya ng media Australia? no na, nakita mo yung mga media no, pumunta tayo ng bakla, wala akong nakitang ganun nung baklang source lang natin ng information ng mainstream media ng Pilipinas, saka ISP Oo. bonanza na internet, ha? Oh, Oo. bakit wala no? Bakit ngayon na naloloka ng United States na hindi na sila makahabol? Bakit ngayon lang? Hmm. Oo. Kasi Oo. nga, di ba? Kasi nga iba na yung True. iba ang kalaban na ngayon ng sumasabay na tayo sa ACOS kung anong kalaban ng Amerika. Mm. Lahat ng kalaban ng Amerika kasama tayo. Laban sa Spain, kasama Mm. tayo. Laban sa Japan, kasama tayo. Laban sa Soviet Union, Sa, kasama tayo. Laban sa Vietnam, kasama tayo. Laban sa Iraq, kasama tayo. oo. Laban sa Afghanistan, kasama tayo. Ngayon laban sa Russia, kasama tayo. Ngayon laban sa China, kasama Kasama tayo. tayo. Ganon tayo magmahal, girl. Doge, no? Buisit. Nakakairita. Bakla Walang lahat. dignidad. Bansang walang dignidad. Ano ba yan? Wala talaga. Lahat ng kalaban ng Amerika, kinalaban din natin. Mm-mm. So, Ang masama nun, kinalaban natin for what? di ba North Korea, Diba? kasama din tayo. Oo. Di ba? Kaya kung kalabanin ng Amerika bukas ang Guam, Guam tuloy, ang Kiribati, kasama rin din tayo siya. Di ba? Oo. Bakla wala ka. Sabi ko, ngayon China na mamaya. Bakla pag Mm-mm. nauungusan na ng India ng India ang US, kakalabanin ng US ang India, kasama din tayo dyan. Which is Diba? very likely, no? Kasi, ang tawag dito, out of nowhere, 2024, yung statista na info
card na shinare mo, 'di ba yung para for ano 1990s, mid 2000 tas 2024, out of nowhere na country dun dalawa, India and Indonesia, largest economy, 'di ba? So, hindi malayo 'no, na aawayin rin ng US ang India soon. Hindi, Indonesia. Ang Mm. Indonesia ngayon, ano yan, meron siyang ilingan ngayon sa European Union. Dahil ang Indonesia, ito ang Mm. Indonesia, number one yung ano ng nickel. So sa region, tayo at Mm. Indonesia. Ang Indonesia, sabi niya, ang naging policy niya, actually policy talaga nila yan, batas. Tapos pinatupad ng Widodo na ang processing ng nickel dapat sa Indonesia. Processing ng Nickel sa Indonesia din. mm. So, hindi na sila papayag na nag-export, nag-extraction lang yung kanila. Oo. Hindi na So, sila pumapayag na ano, mag-export ng raw. So, pagka oo. in-export nila, processed na. Ah, Oo. so Ganyan din naman ngayon, sinasabi ni BBM nun, tangina niya, anong ginagawa niya tapos ngayon? ngayon, yung European Union, bakla malaking industry nila Ah, yung oo. refining. Oo. So, nagalit yung mga kapitalista nila doon. Naku, hindi po pwede yan. Indonesia nagmamatikas. Di ba Oo. kaya nga yung presidente ng European Union biglang sumulpot sa Pilipinas? Oo. Mm. Last year, first time yun bakla. In Oo. 65 years ng European Union, first time na bumisita yung presidente. So bakit? Ano sa tingin mo? Dahil maganda si Bobo Marcos. Bakla, wala kang makikita sa Europe ng mga official na would bakla. For the longest time, si Bombo sinasabi nila ay nanalo dahil sa fake news. Tapos ngayon Mm. Tapos ngayon nagkakatara biglang kay ano, Bongbong Marcos. oo. Oh, ngayon, ang Indonesia nag-offer sa Pilipinas sa magkaroon silang parang Bex, maganda na tayong dalawa. Parang ano, parang OPEC. Oo. Hindi kami. Eh, pagkatapos ang ano nila diyan, ang projection nila diyan na parang kaya tayo dinadalaw dahil mataas ang respeto nila sa kinembilang 'di ba? Diyos ko, nakakaloka. Pati Hindi 'di ba nga, recently meron calls, ano talaga, girl? Parang, ano ba na-achieve mo? Ano ba na-achieve ng bansa mo? Bakit ka gagalangin? correct, dahil nanalo Okay, you have to be. ka? 'Di ba pa Kailangan, yun ang kulang eh. Girl, kailangan mo ng self-introspection. mm. Bakit ka maganda? Kung feeling mo maganda ka, explain mo bakit ka maganda. Oo. Anong kinaganda mo, 'di ba? Nanalo ka lang ng eleksyon, ang ganda-ganda mo, rerespetuhin ka na ng lahat, 'di ba? Ayun. Yung mga nagtatanong dito kung live ako sa TikTok at sa YT, nasa Bacolod ako. So, yung internet ko ay hindi kaya ng multi-stream, ayan. So, dito muna tayo sa Facebook at i-upload ko na lang po lahat sa YouTube. Ayan, para dun sa mga team replay. Ayan. Stunner ka, ganun. Ano yung maganda, di ba? Bakit ka Oo. maganda? Di ba? Mm. Bakit sa tingin mo nagkakandara pa sa iyo Oo. yung mga yan? Oo. Dahil bakla wala kang achievement. Mm. Di ba? You have to be honest about yourself. Di ba? The problem is, Kailangan malaman mo. oo, isa sa pinaka-frustrating dito sa administrasyon na 'to, talagang mamumura mo mula ulo hanggang paa, yung sobra nilang sinungaling, Bex, 'di ba? Sobra nilang sinungaling, yung parang tangina niyo yung unang-una, first na kasinungalingan, yung sa war on drugs kuno, na different path ni BBM na mas effective daw, ganyan. 'Di ba meron silang press release noon na yung number ng nasabat nila na droga ay mas malaki pa sa parang first 2 years ng administration ni BBM, mas marami pa silang nasabat na droga kesa doon sa mga nasabat na droga ni PRRD noong buong 6 years niya. May gano'n silang ano, may gano'n silang keme no'n, ganyan. O di okay, fine, on paper mas malaki yung nasabat niyong drugs kumpara sa nasabat na drugs ni PRRD. Pero ang hindi niyo sinasabi sa amin, magkano ang droga noon, magkano ang droga ngayon? Bakit mas mura ang droga ngayon?
Bakit mas murang droga ngayon? Explain that! Ibig Kasi marami sabihin, kahit supply. oo, Ibig sabihin marami supply. So, ibig sabihin, kaya ka maraming nahuhuli dahil marami supply. correct. 'Di ba? As simple as maraming supply. Girl, kailangan mong ipagtugma, mababa ang street price ng shabu. Pero sinasabi mo na, mas malaki yung nakuha na, Nakuha namin na-confiscate nun. namin kaysa sa panahon ni PRD. Bakla, kung mas malaki yung na-confiscate mo kaysa sa panahon ni PRD, dapat ang presyo ng shabu ngayon ay mas mataas pa kaysa nung panahon ni Correct. PRD. Kasi, nung Oo. panahon ni PRD, yung presyo ng shabu na noon ay mas mataas. Actually, mas mahal pa nga yung shabu kaysa sa cocaine nung panahon ni PRD. Oo. Yung presyo ng shabu nung panahon ni PRD, mas malaki kaysa noong panahon ni Pinoy. Kaya makikita mo Mm. na mababa yung supply. Mm. Mm. Actually, So, bakla, kung lahat mababa ang supply, kahit nga MJ nun grabe yung presyo eh. Kasi di it ba? was really very difficult to come by. Grabe talaga yung ano nun. Ah, so that's one. Yan yung isang unang, yan yung ano no, yan yung mga panggagago nila. That's the first one. Second, yung nanloloko sila dun sa mga achievements ng BBM administration dun sa farm to market road. Na ginawan pa talaga ng reels ni BBM. Gumawa pa ng reels si Bongbong dyan, na 51% ng farm to market road was completed under his administration. Putang inang yan. And nobody's explaining the truth. Harap-harapan kayo ng loloko ng mga taong mga putang ina nyo. 'Di ba? Ang lakas nyong mambobo. Ang lakas nyong mambobo. Ay, yung 1 million housing per year. Ay, ito pa. Yung 1 million housing per year na yan, binawi na nila yung target na yan eh. Inamin na nila sa budget hearing na it cannot be achieved, yung 1 O, ilan million na per daw? year. Kinat nila into half, parang 3 million na. 3 million yung hanggang 3 million until 2028, so parang Mas 500,000 malaki per pa rin yung year. kay PRD. Kay PRD yung pinakamaraming housing projects yun. Ang nagawa ni Actually, PRD is 1.6 ata yung housing, housing, no? Parang ganyan. na Mm. na-extend. Ang nangyari kasi, marami pang mga housing projects nung panahon ni PRRD na offshoot dun sa panahon ni Marami. PBBM. Kasi nga, di ba Oo. nagkaroon yan ng pandemic? So, nahinto yun. Oo. So ngayon, nung first year, parang mga around 700,000 yung na-deliver nila na housing. Ganon. So around 700,000. So parang first year, parang, ay mukhang maa-achieve kasi 1 million yung target per year eh. Kaso nga, yung karamihan doon, galing pa doon sa previous administration. Noong 2023, they are reviewing the budget for 2024. Inusisa yung target na yan. Inamin nila na hindi na nila kaya. Kasi nga, wala ka nang sasandalan na offshoot na mga projects para mag-deliver ng number. 'Di ba? Kasi kung for 2024 onwards, it's going to be your own action, your own initiative. Ang daming issue kasi apparently parang nagkakaroon ng issue dun sa cost nung housing. Hindi naman talaga mura, ganyan. Tapos kung meron mang yung talagang mura, ah, ang hirap naman mag-avail kasi LGU nga yung nagde-decide kung sino yung pwedeng maka-avail ng mga low cost housing o whatever na inaano nila. So, ngayon, recently, meron na naman silang statement na hindi, tuloy pa rin ang target, ganyan. Di ba parang, totoo naman tayo, Diyos me. Maging totoo naman tayo. Kung hindi nyo ma-achieve, tell us kung ano yung achievable. Di ba? Yung 20 pesos na bigas, Diyos ko, ayan pa, isa pang panluloko. Yung 20 pesos na bigas na urong-sulong kayo doon sa pangangako na hindi ma-achieve yung 20 pesos na bigas. Ma-achieve ang 20 pesos na bigas kung maa-address ang problema sa supply. Yung parang, hala, yung bibigyan ka ng mga ganong klaseng explanation, yun yung nila sabi ni BBM, ay sabi ng DA, posible pa naman ang 20 pesos na bigas. Undersecretary sa DA yung nagsalita. Posible naman na ma-achieve pa ang 20 pesos na bigas. Basta lang maayos ang problema sa supply.
Yung prolo. Hala, Diyos me. Parang, Ay, hindi kasi ayun na nga, ano bang number one manufacturing products ng Amerika? Di ba, armas? Mga defense and mm, nakakaloka yung ano nila, yung interest payment ata nila sa utang nila. Parang ma-overtake na yung spending nila sa ano, defense. mm, Tapos tapos patuloy pa yung ano, de-dollarization. mm. Oo nga. So kailangan mo ng ano, more emerald for more fun. Wala na nga, parang alam mo yun, na parang hindi ba eh, so disappointed. Totoo. Tapos wala na silang ginagawa kundi manloko na lang ng manloko. Manloko na I mean yung, lang naman so, ako ng mga oo, tao. manloko ng mga tao. Recently nga ito yung, siya daw yung first president to come in Basilan, to Hmm. visit Basilan. Kasi nga Yung sabi niya, ground zero daw yan. kasi ground zero daw yan. Tapos ang pinapalabas sa mga ano, ng mga ensaymada, ano daw, mababa daw yung reading comprehension ko. Ang pinost nila yung press release ng PCO. PCO. Bakla, Oo. huwag nyo kami Actually, gaslight. Ang linaw-linaw po sinabi ni BBM din sa video. true. Eto nga, inano ko to sa TikTok, kanina, diniscuss ko to sa TikTok. Kasi ang gulo ng Presidential Communications Office, first president na naka-witness ng decommissioning ng firearms sa Basilan. Yun yung pinagmamalaki nila. Pero si BBM mismo, sinabi niya that the decommissioning of firearms in Basilan is an ongoing thing. So, ibig sabihin, if it is an ongoing thing, whether na-witness yun ng presidente o hindi, it doesn't matter. Diba? Kasi kung nagagawa nga in the past na hindi naman na-witness ng presidente, o ano ginagawa niya dyan? Bakit achievement na na-witness niya? Diba? Bakit achievement na na-witness Hindi, kaya niya? maano na, wala ka na talagang achievement kasi kahit ganitong achievement Oh, sa'yo. oh. Na walang Anong achievement sa'yo? kakwenta-kwenta. Oo, na parang, yun na nga, parang, parang kinarma tayo ng espiritu ni Marmalyn. Dahil masyado nating binash si Mama Lenny, ayun binigyan tayo ng 3 times more powerful na Lenny. Eto, basahin ko yung sinabi niya dun sa decommissioning. Nakakatawa. Deco. Eto, PBBM witnesses, ano to? Teka lang decommissioning of 400 illegal firearms in Basilan, making him the first president to witness the gathering in the province. Tingnan mo yung panggagago nila. They want it to appear na yung pag-witness ng decommissioning ng firearm is an achievement. Pero si Bongbong mismo, sinabi niya mismo na hindi ano yan, ongoing yan. Ongoing yung project na yan. Ayan, while President Marcos acknowledged that it was not the first time he witnessed the commissioning of illegal firearms, the president clarified that there is already an ongoing decommissioning process of firearms under the auspices of UN, European Union, and other international organizations. So that ginagawa na to. Ginagawa na yung decommissioning ng mga firearms. So bakit achievement na nandyan ka? 'Di ba?
So, ensaymada sagot! Ensaymada sagot! Diyos ko, that's the food. Nakakaloka. So, may nagpadala sa akin. Sa Australia ba to? Sabi daw ni Marcos, we have in our family tree a Chinese pirate. Ano? We have in our family tree a Chinese pirate. So, parang meron daw silang Ninuno ancestors na na ano, Chinese pirate. ah, Baka may kriminal. may criminal line pala. Baka bakit ka criminal lang? Ba't ka proud? Mm-mm. Bakit ka proud na may pirata? Bakla, yung piracy no, na isang malaking problema no pre-colonial times, Correct. piracy was a huge problem in the region. Kasi nga, grabe yung, syempre, mayaman, trade then was very profitable. Trade goes by the sea. So, yung mga pirate, nagnanakaw sila. So, malaki issue yung mga pirate, hindi lang actually mga Chinese, yung mga yan. Maraming pirate niya, may mga pirate pa doon from every places. Yung piracy, di ba isa nga yan sa mga reason kaya nagkaroon ng parang UN Chamber of Business Kinembular, yung, di ba? Hindi iba pa yan. Iba pa ba Pre-colonial times. pre-colonial time pa. Pero patuloy pa rin syempre yung piracy, no? Kasama yan sa maritime trade, yung piracy. Kaya magkakasama yan. Kaya yung Djibouti, ang dami niyang foreign bases. Nandiyan lahat, girl. Nandiyan ang China, US, I think almost every country that is concerned about safety of maritime trade nasa Djibouti. Kasi nga, I think it's Gulf of Aden. Gulf of Aden ba yung malapit sa Djibouti? Gulf of Aden. Gulf of Aden sa Red Sea. Yung ano na yan, yung choke point na yan. Nandiyan yung Djibouti. So ngayon, kaharap yan ng Yemen. So nandyan lahat sila para nga ma-ensure yung against piracy. Yan yung sinasabi mo na sa UN Camilar Chimbular. So criminal yung mga pirate. Kahit ano pang yan, criminals yan. Pero hindi yan state-sponsored. Ang China nun, nila makontrol yung mga pirates. Kasi wala naman silang navy. Yung Chinese Empire noon. Saka noon kasi, ang setup kasi noon, hindi yung katulad ngayon na you control everything. So meron kang emperor, pero your power wanes from the center. So ano ang pinanghawakan mo lang noon? Loyalty ng mga tao. Pero grabe yung magkahiwalay yung private and public noon. So kaya nga kaya nga naging problema nga nila yung opium kasi nga hindi man nila makontrol yung trade kasi nga hindi naman kasi talaga siya hawak ng hindi katulad nga ngayon na pag gobyerno ka lahat ng aspeto ng buhay ng mga tao meron kang participation. May participation ka noon walang ganyan. Ngayon it's a very very modern thing yung ganyang state power. Tapos si Bibi proud kami na may pirate sa amin. Ba't ganito to? Sabi niya, ito lang sabi niya, the Americans' actions in the South China Sea is a reaction to China's behavior. Bakla. Yung ano, sabi niya, we are not being dictated by the US. Sabi ni Bobo, bakit ano? Diyos me. Naalala ko yung may bumalik kasi ng Australia, di ba, si BBM. Tapos ito na yun. Oo. Meron din siyang sinabi dyan na isa sa mga talk niya, sabi niya, hindi ko naman aawayin yung China, makikipag-cooperate naman ako sa China. Unless magkaroon kami ng pag-aaway tungkol sa sovereignty. Talagang, talagang parang, pagdating doon, iba yan, parang ganun yung ni BBM. Ano yung away mo nga sa sovereignty? Ayun nga. Yung West Philippine issue, South China Sea issue na
anyway, na gusto niyang paghugutan ng galit sa China. Eh, I mean, yung China at saka Japan, 'di ba meron ring territorial dispute 'yan? Mm. Yung And Taiwan. yung And South Korea. oo, yung Korea and Japan, meron Lahat ring sila dyan. territorial dispute Mm. 'yan, 'di ba? Yung mga bansa sa ano, sa Europe, meron din silang mga existing territorial dispute. Ganyan. So ngayon tayo, ang away natin with China is issue on territory sa perspective ng China and issue ng sovereign rights sa perspective ng Philippines. Meron din tayo sa Malaysia. Meron din Meron tayo din sa... Oo, Meron din ang tayo dami na. sa Vietnam. Meron din tayo sa Taiwan. Oo. But why are we looking at this as if it's a make or break situation when in fact we have similar problems with other country and other country have similar problems? 'Di ba? Ba't ka nagmamatigas, girl? Ang matigas. Ano bang pinagmamatigasan mo, girl, 'di ba? Yung parang sinong kaaway mo? Ano ba 'yan? Ngayon, edi ganun nga yung ano niya, ganun yung ethos niya na, ay hindi basta ano, issue ng sovereignty, ibang usapan 'yan because ano, hindi kami magbibigay ng square inch kinembular. Hala, saan mo kami dadalhin? Yung seryosong usapan, saan mo ka dadalhin? 'Di ba? I mean, kung ganyan katindi yung paninindigan mo, itodo mo na. Dapat awayin mo lahat na meron tayong issue with territory. Kasi it will bring forth yung issue on sovereignty eh. It's a necessary consequence eh nung issue ng territory. That's also going to be an issue of sovereignty. Eh kung talagang atapang-tao ka, 'di ba? O ito mo na, awayin mo lahat. Awayin mo Malaysia, awayin mo yung ano, ibang bansa na meron tayong issue on territory. Pulveronic nga, girl. Bangag. Nakakaloka siya. Sabi doon eh. Hindi na dinidiktahan sa Pilipinas. Di ba kinidnap kayo? Ng Amerika. Diyos me. Kakaloka talaga ito. Kainis, taina. Hanggang kailan tayo magtitiis sa ganito? Na, kung ano, kung dapat mawala na lang siya. Hindi ko alam kung matatapos niya yung ano, kung matatapos niya hanggang 2028. Matatapos I can't niya. imagine yung itsura ng Pilipinas. Matapos niya, natapos nga ni Cory yung term niya. At what cost? Well, kasi kasama nung cost nung kay Cory. Pero kasi yung kay Tita Cory, walang ano nun, uh, walang threat na kagaya nitong ano no, nitong mag-World War III daw. 'Di ba? Nakakatakot lang yung ano, nakakatakot lang sas yung I hope when Filipinos wake up, it is not too late to stop yung Ukrainization natin. Kasi baka mamaya yung time na magising yung mga tao, yun rin yung time na wala ka na ring magawa doon sa It's too late. It's too late. And I feel that we're running out of time. Alam mo yun? Wala na. Ako na ba ako ng bunker? Mag-ipon ka na lang para pwede ko umalis ng Pilipinas. Yun yung kasimple. Pero ang ano niyan, ang ano niyan si
si Bongbong. Wala na yan. He's compromised. As simple as that. At Wala nang ano, no? Wala nang chance to really parang change yung ano. Eto yung salita niya sa Australia, parang tingin ko ano na yun eh. No turning back na yun eh, no? Yun na yun eh, yun na yung ano niya eh. Yun na yung direction niya eh. Nakatakot. Nakakatakot at nakakaawa ang Pilipinas. Proud talaga siya, girl. Binabasa ko yung balita. Proud talaga siya na descendant sila ng pirata. Sabi ni DM Mens, aren't our military men not bothered by all these? Na pinain ang bayan sa gera. I think bothered po talaga yung military men natin. Kaya nga ang daming nilagay sa freezer. Bothered yung military men natin doon sa pag-handle ni BBM ng local affairs natin. Bothered talaga. At klaro-klaro to. Kasi nagsalita na yung mga retired officials eh, na madaming nilagay na mga active officers, no, colonel to general sa na nilagay nila sa freezer. Kasama na raw sa Asian country ang Australia. Sabi ni Bongbong. Sabi ni Bongbong. Asia Pacific. Baka yun yung inaano niya. Yun yung meaning Sabi niya niya. pag Asian countries, sinakasama na din ang Australia. Bakit? Hala baka sa sarili niyang kontinente yun. Bakit? Pero usually pagka ni-refer mo yung Asia Pacific kasama Australia, Mm. 'di ba? Putang ina, ang bobo ni Marcos. Hindi si Marcos Sr., ang bobo ni Marcos. Ni Bongbong. Sabi ni Ched, Moms, Joey, and Sas, if war breaks po, asa na yun? Will you be moving your loved ones away to another country? Sabi ni Ched. Well, when war breaks, everyone will be conscripted. Well, unless katulad ng Ukraine na pinaalis nila yung mga babae at matatanda at mga bata. But all males 18 and above cannot leave. So, when war breaks, wala po kayong choice. You will be disbanded. Kung ganun yung policy. Paano kung policy? No one can leave. O, baka ka. O, hindi po pwedeng hindi ka lalaban. Dahil pag hindi ka lumaban, kukulukan nila. Ganun po, ganun. Ano ba? Magiging defector ka. Hindi defector. Ano ba to? Anti-conscription. Parang may ganun eh. Hindi ka nag-answer dun sa call. Oo. Hindi ka nag-answer dun sa parang unless isa kang conscientious objector. Yung conscientious objector, dapat meron kang grounds kung bakit hindi ka pwedeng ayaw mo. Hindi ka pwedeng i-conscript. Usually, ang number one reason doon is religion. Religious reason. Parang si Muhammad Ali, di ba? Yun yung ano niya. Yun yung objection niya noon dati sa pag-enlist sa Vietnam War. Ang tawag dito, mahirap kasi, sa akin kasi, ang laki ng pamilya ko eh. At yung ipon ko ay hindi kayang sagutin ang plane ticket ng lahat ng family members ko. Ayun. So, yun. So, I'll die trying. Ganun ang mangyayari. And, well, syempre, yung iba na kaya
at afford na kung feeling ninyo imminent na yung yung war, even before it becomes official, mag-aalisan na, 'di ba? Mm. Mga may kaya, afford yun. I mean, pag umalis kayo, isang truck kayong aalis, syempre yun sa pupuntahan ninyo, you would need to have enough provision para dun sa entourage mo. Ganyan. Pero, ayun nga, ibang usapan, kapag ka nag-break na yung war, sabagay yung question kasi when the war breaks pagka yun nga, pag nandyan na siya, paano pa magkakaroon wala nang opportunity na magkaroon ng alisan. Dapat before mag-break. Ayun. But even in that situation, na before mag-break yung war, I don't think I can afford it. Mm. So, yun ang ewan ko sa inyo, no? Ang Ayun. Ikaw raw safe ka kasi nasa China ka na. Magiging safe ka na daw. Diyos me. Nakakaloka. Ang hindi ko marami akong mga nakilala at saka na-meet nung eleksyon na mga BBM supporters, mga Marcos supporters. Na I really want to know now with this kind of with this direction we are taking as a country, paano nyo naaatim na maintindihan na tama yung ginagawa ni BBM? dahil mahal lang nila si BBM. Gano'n kakawawa yung mga taong ganito? Dahil mahal lang walang love life? Diba? Ano yun? Ano yun? Diyos me, hindi po justification na loyalista ka. Diba? Actually, pwede naman mag-exist yung loyal ka pero hindi ka ganun katanga Kasi, meron din ako mga kilalang loyalist. Disappointed sila kay BBM. Pero hindi na lang sila kasi dahil meron pa rin silang simpatya kay BBM. Ang ginagawa na lang nila, dahil alam nilang mali, di na lang sila nagsasalita. Ganon. Ang hindi ko gets, yung mga bakla, wala kayong nakikitang mali talaga. Nagising na ba si Dimla, sabi ni Garasuna? Di ko alam. Pero yung mga diehard BBM, yan rin yung naniniwalang kaaway natin ng China Sila rin yung Gina maghanap ng gulo. At willing na ipakita ang kabayanihan kuno sa pakikipaglaban sa China. Shit. So yun ang eksena niyan. Bakla, ano na to, we live in pulveronic times. Totoo. Si Mami Laika. Nung nakita niyo yung picture ni BBM na nagre-wreath laying sa Australian soldiers. Ano to? Tangina, bangag! Ano to? Diyos me. Ito yung ang nakakaloka kasi doon, yung wreath laying niya sa Australian soldiers. Kakatapos lang nung issue na yung Lanao soldier, yung mga soldier sa Lanao, na balitaan mo yun, Sas, yung may 6 na soldiers na nagkaroon ng enkwentro sa Maute. It was not just
any other enkwentro ha, medyo talagang mabigat na enkwentro 'to. Kasi yung 6 na soldiers, lasog-lasog ang katawan, sunog, decapitated, gano'n yung mga itsura nila. So, hindi lang sila yung namatay dahil nabaril. Na ano sila, kumbaga talagang yung pagkamatay nila talagang may pagka-ano rin, may pagka grabe yung inabot ng katawan ng mga sundalo Mm. dun. Na Mm. hindi man lang siya nagsalita until nung nag-vlog siya at may nagtanong about Mm. the Lano soldiers, ano masasabi niya dun, Mm. gano'n. Pagkatapos parang wow talaga. Mm. Tapos pumunta kami Mm. sa Australia, talagang naisingit sa schedule, 'di ba? Mm. Talagang ano, parang Diyos ko, sino kaninong presidente ka ba? 'Di ba? Ako Kaninong ako presidente ano, ka ba? Sino bang ako pini-please pag sa mo? wall ko, ako talaga pag sa wall ko, pag bobo yung comment, binablock ko na kaagad, girl. Parang, kasi lalo na pag pumupunta ako ng wall nila, tapos wala naman silang pinopost ng Oo, mga about sa political issues. Ibig oo, sabihin nun, Bex, mga bored lang to sa buhay nila. Binablock ko talaga. oo. Lalo na yung ano, kung nablock kayo, ibig sabihin ang bobo ng comment ninyo or nag-post kayo ng kung ano-ano. Kasi ganun Mm, ako, tinitingnan ko, halimbawa may kumukontra sa akin, tapos pupuntahan ko yung wall, titingnan ko, ano bang, may paninindigan ba talaga to sa buhay? Tapos pag oo, nakita ko, mga pinopost lang, mga kumakain lang ng pansit, or nagaganyan, tapos wala namang paninindigan sa sariling wall, block! Parang, oo. ibig sabihin, wala kang paninindigan sa sarili mong wall, tapos maninindigan ka sa wall ko? Mm, Ano yan? Di ba? Ganun lang kasimple yun. oo, Pag wala kang paninindigan sa sarili mong wall, tapos umi-epal ka sa wall lang iba, oo. ano ka? Troll ka lang. Troll lang yon. So ako talaga ganun Mm, ang ginagawa ko. Tapos may mga iba, may mga gimmick na sila ngayon, Joe, yung kailangan, yung ibibait ka nila. Yung ibibait ka nila para sabutin mo yung mga Ensaymada vloggers. oo, Magpo-post ng screenshot. O yo, sabi ni ganito, ganyan ka daw. oo, Parang, parang, teng. Parang, mm, lumaya ako ng kanto. Alam ko yung mga ganyang galawan. Black! oo, true. Gano'n sila, eh. Actually marami ngang nag-aano, eh, kasi Pakitin 'di mo ba si si Mami Inday Laika. ma Pakitin mo si Mami Laika. "Mami like, akyat ka. Mami like, nandiyan ka pa ba? Mami like, alam ko gising ka pa, kasi 1:30 pa lang." Bex, Diyos ko na, I have no respect for this president. Wala na ako talagang kahit isang katitig na parang, ina, you don't have any sense of respect for our ancestors. Mm, Ay, talagang, shit. Yun. oo. Desperate yung ano, sas ngayon, eh, yung mga tambaluslos vloggers at saka ano, super desperate nila na meron silang massive campaign to ano, talagang grabeng batuhan ng putik kay Inday. As in ano yung sobrang nakakasuka talaga na kwento na nanlalalaki daw si Inday, yung mga gano'n. Ta's ano, ang tawag dito, tini-trigger nila yung mga DDS vloggers na sagutin. Kasi nga ano, gusto nila ng I don't know, gusto nila ng engagement ganyan, kasi wala naman silang mga engagement, eh, ayun. Pero sobrang nakakadiri yung ano nila, sobrang nakakadiri yung ano, Hindi pa ganito rin na nila lang ba ang matapatan si political Maharlika. discourse ng ano, Hindi pa rin nila matapatan si Maharlika. oo. Hindi pa rin nila matapatan si Maharlika. Eh, wala, eh, kasi ano rin si ano, eh, Mother Dragon, eh, yung wala siyang Hindi, pake. kasi si Maharlika consistent. Oo, Pag oo. ganun kasi, pag consistent ang stand mo, Bex, kasi si Maharlika kasi, pinapanood ko talaga yan noon. Mm, Kasi naaliw ako din kay Mother Dragon noon pa. Noong ano pa yan, noong Balikbayan Box.
yung friend ko pa, sabi ko nga, yung friend ko pa yun sa Luneta, yung nagbigay sa akin ng video, nasa ano ko Oo. nun nasa Netherlands ako. Oo. Sabi ko, nakakaloka si girl. Talaga nakakaloka talaga. Talaga, nakakaloka si girl. Sabi ko ganyan. Oo. Tapos pinapanood ko yan. Tapos talagang, ano talaga siya, girl. Inaaraw-araw niya yan si Pinoy ngayon. Ganyan. Oo. Actually, yung panahon din ni Duterte, inaaraw-araw niya rin pag may nakita siyang balino, meron siyang, inaaraw-araw rin niya yan Oo. noon. Oo. Tapos, kaya nga sabi ko, pag binalikan mo yung mga ano ni Maharlika, consistent siya. Tapos kasi kay Maharlika kasi, pag nagkamali yan, inamin niya, oy, sorry, Oo. ganito nagkamali Oo. ako, ganyan, Oo. ganito, ganyan. Inaano niya. Nag-aano siya, nag-retract siya. Or kung may binago siyang style, mag-explain siya ng napakahaba. So, maliliwanagan ka kung, bakit ba nagbago si Maharlika, ganyan. Oo. Kung consistent si Bex, alam mo yon, Mm. consistent Mm. si Mother Dragon. Totoo. Itong bakla, itong mga ensymada, ha? Yung May stab ka bigla palang na lang, dahil? hindi. Oo, yung parang, Die Hard DDS to dati. Ano nangyari dito? Ba't ganito to? Tapos hindi mo Hindi, naiintindihan kung bakit may hindi, shift. may stab ka pala sa issue na yan. Bakit hindi ka namin naririnig noon? True. Ha? Or, di ba ganito ang stand mo? Bakit iba ka na? Hindi nila pinapaliwanag. So, Oo. ngayon, yung wala silang sense of ownership. Oo. Yun eh, kaya wala silang following kasi wala silang sense of ownership. Hindi, Wala hindi, silang hindi ka, core. Wala silang wala silang core. core. Kaya Mm. kita mo, wala yung mga nanonood ng mga, I would be amazed kung may mga followers sila nang galing kabilang parlor. Mm. Na, kasi hindi naman lahat ng galing ng kabilang parlor, wala na silang sense of fairness, no? Yung, i-follow ka rin pa nila para magkaroon sila ng sense of balance. Alam mo yung, Oo. may mga ganyan ako Mm. may mga kabarkada ako na sobrang diehard kakamping, pero Oo. pina-follow pa rin nila ako, ganyan. Oo. Tapos, alam mo yun na parang, yung mga tipong, parang, syempre, anti-Marcos talaga sila. Pero Oo. sabi nila, baka naman meron ding saving grace, alam mo Mm. yon, ganyan. So parang magkaroon lang sila ng sense of balance sa buhay nila. Kaya nga ako nga, ang sense of balance nila sa akin, kasi karamihan ng mga kakilala ko na kakamping is, anti-ano rin sila, anti-US occupation, ganyan, Mm. anti-ganito. Mm. Hindi yung ayaw nila kay Lenny noon. So parang, Oo. that's what they don't like about Lenny. Pero gusto kasi ni Lenny, kay Lenny is, hindi naman daw kasi magnanakaw si Lenny. Yun Oo. yung Yun number yung one concern nila, na Oo. Oo. yung pagnanakaw. Which Mm. is, mga Bex, parang, come to think of it, ako naman parang, tama. Yun din yung gusto nila kay Duterte. Ayaw nila kay Duterte is yung umura, tapos yung war on drugs. Mm. Mm. Ganyan. Kaya, kaya sila hindi expected nila noong yung expected nila talagang lahat na, ay nako, magsasalita to si San. Na pag hindi ako nagsalita, ibig sabihin, ay, Mm. nabusal lang si Bex. Oo. Ganon. Oo. Ganon yung eksena Oo. nila. Yung charm nila sa kanilang panuntunan sa buhay. Ganyan. Mm. Pero ngayon, ito mga to, sino ka, Bex? Anong Naglalaban mo. may pinaglalaban ka pala? True. Pinaglalaban nito, Diyos me. Kaya kita mo si Mother Kakaloka. Dragon. Ano talaga yan? Electoral reform yan? Kasi bakla, pinaglalaban niya noon. Dinaya si Bongbong ng Smartmatic. Oo. Tanggalin yung Mm. Smartmatic. Ganyan. Oo. Tapos ngayon nakikipag-labing-labing ka dun sa kaaway natin. Parang, True. 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 Actually, kaya tingin ko nagkasundo to si Attorney Glenchong at saka si Attorney Glenchong at saka si Maharlika. Kasi si Attorney Glenchong, yun talaga yung core niya, electoral reform. Yun talaga yung core niya. So kaya nagkaanuhan sila, naging magkaibigan din. kaya kita mo, Ano, itong may kamag-anak na drug lord sa Panay Island. ah, Baka bigla lang siya sumulpot. oo. Tapos, dati akong anti-Marcos. Ha, Bel? Parang hindi naman.
Dati daw Diba? siya dati siyang anti-Marcos, meron siyang proof, meron daw siyang post na anti-Marcos siya. Lahat naman. Tapos, kasi pinalikan ko ang mga kaso, pero yun lang pala, kinopya lang naman pala niya sa'yo. Yung? Yung analysis niya ng mga kaso-kaso. Which is, ako, it was handed over. It was handed over. Scripted yun. Scripted. Anong it was handed over? Hindi niya, di ba, ang press release niya, inaral niya, ganyan-ganyan. Ganon. Hindi niya inaral. Naka-discussion pa Handed, siya dyan eh. talaga, handed over. Oo. So ganun ang eksena niya. Ganon Kaya, ang eksena niya. Kaya yun, duda rin ako nun kasi parang, kasi, sa law school kasi, yung mga professor, alam niyan pagka wini-widow mo lang yung recitation. Ganon. Alam na mga yan pagka yung nanggogoyo ka lang or hindi mo nabasa yung mo lang. original text. Ganon. Mo lang. Ine-etchos mo lang siya. Kasi syempre, ang mga law student na gipit, sa digest kumakapit. Ganyan. So kunwari, yung klase mo alas 9, pagkatapos alas 7 na, tapos ang babasahin mong kaso 10, hindi mo na kaya yun, Bex. Maghahanap ka na lang ng maghahanap ka na lang ng digest, ganyan. Tapos yun ang babasahin mo, para kahit paano may bala ka sa recitation, ganyan. Ngayon, yung mga professor, alam ng mga yan pag nanggagago ka. Ganon. So, ngayon, mag-a-ask ka ng mga detalye, o anong motion yung final ni Ganre, anong motion yung... Kasi wala yun sa digest eh. Hindi nakalagay sa digest yun yung mga Yung development ng kaso. yung development ng Kasi kasi nagda-digest din kami ngayon sa ano namin, pero international cases. Sa digest lang naman kasi niyan is summary and then IRAC. Issue, issues resolve, resolve, resolution, resolution, ano ba yung IA? Analysis, question. Yan, yun Tapos, lang. Yun lang. Oo, ang nakalagay na naman is yung, ano yung ratio decidendi, ganyan, decidendi, di ba? Yan lang yun. Ano yung obiter? Oo, yun lang yun. So ngayon si Bakla, pagkatatanungin mo ng detalye, which he kills, hindi niya alam. Pero ang press release niya, binagbasa siya. Ganon. Nung mga time na yun, hindi ko na siya kinulit-kulit na ano. Hindi naman ako, parang I wasn't out there to embarrass anyone. Hindi ba ako naghahanap ng kaaway or ano eh. Oo. Tapos, Pero, yun ang... Pero alam ko, sus, bakla. Hindi ko alam yung detalye. Yes. So, ngayon sila, parang, okay, ganyan. Ano nga kaya nga, wala akong amor na sundan sila kasi hindi ko naman sila pina-follow noon. Kasi nga, wala naman ako natututunan. Alam mo yun, na parang, hindi naman ako, hindi rin kayo nakakaaliw. Wala rin ako natututunan. So, dead man na lang. Di ba? Na parang, either alawid mo ko or may natututunan ako sa'yo. Or mas maganda both. Di ba? Naaliw na ako sa'yo, may natututunan pa akong bago sa buhay ko. Pero sila bakla, pinanood ko, wala lang silang manggawin kundi awayin ng mga BBS vlog. Totoo. Diyos me. Pero ang hindi ko magets, yung mga problema na parang, mga putang ina ninyo, klarong-klarong problema. Pagkatapos sasabihan nyo kami na hindi, bitter ka lang, yung parang, bakla, yung pest issue sa NAIA, problema yun. I mean, hindi yun issue na ginawa namin. Di ba? Yung pest issue dun sa NAIA, it's a fucking problem. Come on. Di ba? Pagkatapos parang aawayin nyo kami na, ay, ikaw nagsasalita ka na naman ng mga bagay na makakasira sa gobyerno. Parang, pagtatalunan pa talaga natin kung merong problema doon o wala. Hindi, kaya ang alam mo sa kanila, hindi sila kasama sa, they are not contributing
anything to the governance of the country. Kasi hindi sila namumuna. Hindi nila wala silang ambag. They are just a bunch of assholes who want attention. Kasi nga bakla wala kang ambag na mapaganda yung governance. Ang gusto nila gawin, awayin yung mga taong namumuna. Bakla magkaroon ka naman ambag sa governance. Ang dami-daming problema. Bakit hindi mo gamitin yung platform ninyo na, oy, kayo dyan, yung mga tipong, oy, sabi ni Bongbong, bagong Pilipinas na, bakit kayo dyan sa DOT, ganito pa, ang bagal-bagal. Ganon! Correct. Pero sila, girl, wala lahat ng branches ng government. Perfect! Perfect! Except kay Inday Sara. Oh? Which reminds me, ha, Di ba na parang Duterte nga, inaaway niya yung PCO. Oy, kayo PCO, ba't hindi kayo gumagawa ng ganito? Oy, kayong DOTR, ganyan. Oy, DPWH, bakit nakabala na rin pagmumukha ni Mark Villar dyan? Bawal na yan, bawal na yan. Sabi ng Presidente, bawal na yan, O, bakit kayo dyan sa airport, gano'n? Kaya may takot sila kasi mga supporter ni Duterte, binabaruwal yung mga kawani ng gobyerno. Correct. I remember si Attorney Trixie, may DDS sa noo yun eh. Pero inaraw-araw na ni Attorney Trixie yung Department of Agriculture, no? Yung sa importation. Diyos me. Diba, inaprubahan ni Duterte yung rice tarification. Hindi naman kami lahat sa rice tarification na yan. Hindi namin. Bakit ganyan? Kawawa yung mga magsasaka. Ganito. Meron niyang merong participation. Baka ito talaga wala silang participation. Taga-rararara lang. Diyos me. Taga-away lang sila ng politik. So, no wonder, hindi sila pinapakinggan kung hindi ka pinapakinggan ng tao about criticism mo sa government, hindi ka nila pakikinggan sa pamumuri mo sa kanila. Dahil manonood lang sila sa iyo para purihin nila si Bong, para ay shit, pinupuri niya si Bongbong. Ang ating educated, mabait, gentleman, na president, dashing president. Wala naman silang silbi kasi yung mainstream media mismo na ang pumupuri kay Bongbong.